Welcome sa episode 2 ng ating Philippine Constitution for Entrepreneurs. Kung di nyo pa napanood yung replay nung episode 1, balikan nyo yun. Pero ito, episode 2 na ito. Nasa Article 2, State Policies na tayo. Section 7. Ang sabi rito ay, the state shall pursue an independent foreign policy in its relations with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Dati kasi, sakupan ng bansa, nagsasakupan. Ang isang bansa ay pwedeng napapamahalaan ng ibang bansa tulad nung panahon ng panahon natin, 'di ba? Panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. May mga pagkakataon sa timeline ng isang bansa ay may nagahari sa kanilang ibang bansa. Hindi sila totally nasakop, pero merong bansang may hawak sa kanila. Meron sa panahon natin na ganun, which is yung ano yun, yung panahon ng mga Kastila, di ba? Nung panahon ng Kastila, bansa tayo, yes, we are a country, pero yung polisiya natin is naka-align dun sa polisiya nung bansa na naghahari sa atin. Isang ingredient para masabi na malaya ang isang bansa ay meron siyang konstitusyon. Kaya nung nagkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon, requirement yun para masabing malaya tayo. Nasakop tayo ng Espanya ng 300 taon. Nagwakas yun nung nagrevolusyon, nung panahon nila Emilio Aguinaldo. At ang una nilang ginawa, nagsulat sila ng konstitusyon para madeklarang malaya tayo. Ngayon, version 1987 na yung constitution natin, ang pinaka-latest na version. Sa section 7, sinabi lang dyan na ang bansa natin ay walang ibang mas boss sa atin. Pilipinas, walang ibang boss. Independent ang ating polisiya. Hindi naka-base sa polisiya ng ibang bansa. Yun ang ibig sabihin lang yan. Independent ang ating polisiya. Pwede tayo magsulat kung paano tayo makitungo sa ibang bansa. Heart nyo naman to mga kasosyo. I-like nyo na rin. At commenting kayo dyan ng ganun pala yun. Meron tayong kapangyarihan sa ating teritoryo, sa interes natin ng bansa. May sarili tayong pagpaplano. Ayun yung national interest. Kung gusto natin itong takboy natin, malaya tayo doon. May sarili tayong interes. Kaya malaya tayong pumanig sa Amerika, malaya tayong pumanig sa China. Hindi ididikta ng Amerika, Pilipinas, sa amin lang kayo hindi. Hindi rin pwedeng idikta ng China na, Pilipinas, sa amin kayo hindi rin. Meron tayong talagang kapangyarihan o karapatan na recognize sa buong mundo na kaya nating mamili ng sarili nating interes. Kaya nating magdesisyon para sa sarili natin. Naiimpluwensyahan, yes, kasi global politics global bansa sa bansa, may mga political forces 'yan. Pero at the end of the day, meron tayong kapangyarihan na mag-decide for ourselves. Saan tayo papanig? Saan tayo kakapit? Saan tayo didikit? Saan tayo makipagtulungan? Saan tayo babarkada? At kung ano mang mapagdesisyonan natin, it's for us to debate. It's for us to talk. It's for us to argue. Walang tama, walang mali. Sa konstitusyon natin, sovereign people ang pinakamalupit, ang pinaka-boss.
Ang dami nga lang natin. Kaya kailangan nating magkasundo lahat. Kasi tayo nga ang pinaka-boss, tayong lahat. May proseso nga lang. At yun ang isang malalaman nyo, yung proseso na yun sa pagdidesisyon ng ating bansa. Dito sa loob ng Philippine Constitution natin. Sa kontratang bayan. Sumunod na section. Section 8. Yes, that is working. Section 8. The Philippines consistent with the national interest adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Dito sa Section 8, nung panahon kasing sinulat to, nung panahon ng 1987, nung panahon na si President Cory ang revolutionary president natin mula sa Marcos. Issue yan ng panahon niya na ang issue ay nuclear power. Ngayon ang issue AI tama? Parang ganun yan noon. Nung panahon ng 1987, issue ito, usapan ito ng tungkol sa ang revolutionary nun is yung nuclear power. So, pwede kang maglagay ng nuclear sa bansa mo o hindi. Pwede. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi controversial yung nuclear power nung time na yun eh. May nagsasabi delikado, may nagsasabi ay hazardous, may nagsasabi ay pag wala ka nun, ay sasakupin ka ng mga bansang meron nun. May nagsasabi na, nung time na yun, may nagsasabi rin na usapan din na maaring baka biglang sumabog, mamatay yung maraming tao sa inyo. So maraming unknown. Kaya naisulat sa Philippine Constitution na ang bansa natin ay may freedom na mag-decide regarding sa nuclear weapon. Mag-decide ibig sabihin, hindi sasabihin ng ibang bansa, o Pilipinas maglagay ka ng nuclear power. Hindi rin sasabihin ng ibang bansa na Pilipinas, bawal ka maggawa ng nuclear weapon Bawal ka maggawa nun. Labas tayo doon. Kumbaga malaya tayo doon. May kalayaan tayong sabihin na gagawa kami ng nuclear weapon. Gagamitin namin yung nuclear power. Actually, meron tayo, di ba? Kaso hindi na pakinabangan. Kung anumang dahilan, ginastusan yun. Kung anumang dahilan, meron tayo, kaso walang silbi. Gastos lang. At pinaplano ang gastusan ulit kahit na lumang-luma na eh. Bakit? Para mabudgetan lang. Basta. May sarili tayong kapangyarihan to decide kung titira tayo ng nuclear weapon o hindi. Up to now, until now, it's open for debate or it's open for argument. Section 9. So dito nakasulat lahat yon mga kasosyo, yung mga pinagtatalunan. Kaya madalas may sinasabi, di ba na? It's unconstitutional. May mga sinasabing ganon. Dito galing lahat yon sa Konstitusyon ng Pilipinas. Okay, Section 9. Guro, pag sinulat ang bagong Konstitusyon ng Pilipinas, may section na doon for artificial intelligence. Kasi parang leveled ng yun ng nuclear. Controversial din. Pero ngayon pero dito sa 1987, wala ditong nakasulat about artificial intelligence. Maaari dun sa mga sub-law na. Kasi kung titignan mo itong Philippine Constitution, mga kasosyo, ito yung Philippine Constitution. Isang libro yan. Yan, isang libro. Yang libro na yan, marami pang ibang batas. Na hindi ko kabisado, hindi ako law. May tinatawag na civil code law, may tinatawag na corporate law, may tinatawag na kung ano-ano mang law. Lahat yung law na yon ay nakabase dito sa mother law. Ang konstitusyon. Diyan nakabase lahat ng law sa ilalim. So maaari yung mga law sa ilalim ng libro na yan, nandoon na yung usapin tungkol sa artificial intelligence. Ganun siya.
So kahit may mga bago, naka-base pa rin lahat ng bago dyan sa pinakananay ng lahat ng batas natin, yung Konstitusyon ng Pilipinas. So mahalaga talaga na naiintindihan to ng negosyante. Section 9. May nare-realize ba? May natututunan ba? May naiisip ba kayo na, ganun pala yun? Na hindi ko lang sa inyo tinuturo yung yung section, tinuturo ko rin sa inyo paano gamitin yun at saka bakit kaya ganun. Comment kayo dyan mga kasosyo kung may nare-realize kayo. Type Y kung may nare-realize kayo. Section 9. The state The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity, independence of the nation, and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment, a rising standard of living, and an improved quality of life. Etong Section 9, ang unang-una na palagay ko na related sa atin. Etong Article 2, Section 9. Ito ang unang paragraph based sa 5 beses ko ng pagbabasa ng konstitusyon natin na very connected sa ordinaryong Pilipino. Etong Section 9. Nakasaad sa konstitusyon o sa usapan natin, nagkasundo tayong lahat na ang state o ang government ay kailangan mag-promote o trabahuin na maging dynamic yung ating komunidad in order to ensure prosperity and independence of the nation. Kailangan mag-prosper yung bansa natin. Free the people from poverty through policies. Ang tanong, nagagawa ba yon? Nagagawa ba yun ng state? Kasi trabaho ng state ng government, state, ng mga nakaposisyon. Nagagawa ba siya ng state? Na ma-free tayo from poverty mula sa mga polisiya? Yung mga policies ba natin? Yung mga nakasulat doon sa ilalim ng yung sa mga batas na sinulat sa ilalim ng konstitusyon natin, papunta ba yan para mabawasan talaga ang kahirapan? Eto, mahalaga rin to. Promote full employment. Kung 100 million ng Pilipino, nagagamit ba lahat ng kakayanan ng bawat Pilipino para maging productive? Sa ekonomiya, nasusukat yan. Ilang porsyento ang walang trabaho, lagi sa batas yan, tama? Sa mga batas natin, sa mga balita, laging sinasabi yan. Laging sinasabi na 23% unemployed. Alam nyo ba mga kasosyo, kasama tayo doon? Tayong mga entrepreneur, kasama tayo doon. Unemployed tayo Sobrang lupit lang natin, kaya tayo nagkaroon ng sariling hanap buhay at nakapagbigay pa tayo ng trabaho. Nakasulat sa 1987 Constitution na kailangan lahat nagtatrabaho. Pero nakakalungkot, hindi ganun. Kumbaga sa kumpanya nating maliliit, 10 empleyado mo, 5 doon, Facebook lang ng Facebook. Trabaho ng state na kailangan lahat may trabaho. Samantalang tayong mga negosyante, tumutulong tayo dyan Nag-aambag kami dyan
pinopromote namin na maraming magkatrabaho ah. Trabaho yung gobyerno na magkaroon ng trabaho, kami tumutulong ah. Eh ba't wala kaming mapala sa inyo? Tinutulungan namin kayo ah. Bakit kami pa pinahihirapan nyo? Trabaho nyo yan ah. Ba't kami gumagawa? Lalo na yung level natin. Na base sa datos, 99.5% ang micro and small businesses, tayo yun. Yung full employment ng bansa natin, tayo ang tumatrabaho. Tapos tayo walang incentive. Tayo ang walang reward. Mali yun. Unconstitutional yan. Nag-aambag kami sa trabaho nyo dapat. Kasi wala naman kayong ma-provide na trabaho. Dapat may amig kami dyan. Kaya kami nagnegosyo ng maliit kasi yung trabaho nyo na maggawa ng full employment sa lahat ng Pilipino, hindi nyo magawa. Mag-aambag kami. Sobrang lupit naming mga Pilipino eh. Tapos kung sino pa nag-ambag na makapagbigay ng mga trabaho, tayo pang pinahihirapan. Unconstitutional yan. Kasi pag di tayo gumawa ng paraan na magkatrabaho at magbigay ng trabaho, bagsak ang bansa natin. Karamihan sa atin dito mga kasosyo, sigurado ako hindi naman kayo magnenegosyo kung mayroong trabahong nasa harapan nyo na maganda sahod. Sure ako dun. Hindi kayo magnenegosyo. Nagnegosyo lang kayo kasi walang-wala ng ibang option. Walang-wala kang mapapala sa buhay pag empleyado ka lang sa Pilipinas. Na gumagawa ng mabuti at tamang trabaho. Trabaho ng gobyerno na pataas ang standard ng pamumuhay natin. Pataas ba? Pataas ba yung pamumuhay ng mga Pilipino? Kasi kung hindi, unconstitutional yan. Pabagsak tayo eh. Ano yung sinusukat kung pataas o pababa ang pamumuhay natin? Isang sinusukat dyan is yung inflation rate. Kasi the more na bagsak ang numero na yon, ibig sabihin, pahirap ng pahirap ang pamumuhay natin. At na-improve ba yung quality ng buhay? Kasi kung hindi, unconstitutional yan. Naka-base din dyan kung may mga pagdidesisyonan. Magpapatayo ba tayo ng bagong airport? Gagawa ba tayo ng tulay dyan? Gagawa ba tayo ng swimming pool dito? Lahat yan naka-base dito sa konstitusyon. Kung magpapagawa ka ng, sabihin na natin, ng bagong trend, kung nag-uusap ang gobyerno, gagawa tayong bagong trend mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Gagawa ng trend. Kailangan tumama lahat dito. Hindi lang sa Section 9 ha. Sinasabi ko sa lahat ng nakasulat sa konstitusyon. Magpo-promote ba yan ng employment? Tataas ba yung standard ng living ng mga Pilipino dyan? Mag-improve ba yung quality ng life natin? Dyan lahat nakabase yun. Ito ang unang section na may kaugnayan talaga sa ating mga negosyante. Yang Section 9. Article 2, Section 9. Yan ang unang-una. Uy, intindi ko to ah. Uy, pasok sa amin to ah. Kasi kung hindi yan nagagawa ng state o ng gobyerno, sablay sila. Hindi pwedeng hindi ganyan ang gawin nila. Hindi pwede. Pabagsak ang pamumuhay namin. Hindi pwede to. Hindi namin matatanggap to kasi sa konstitusyon nakasulat na dapat pataas ang pamumuhay natin. Ang daming walang trabaho. Hindi pwede to. Kasi sa konstitusyon nakasulat sa Article 2, Section 9, the government must promote full employment. Eh dito pa lang sa mga barkada ko, 2 lang kaming may trabaho eh. 10 kaming magbabarkada, yung 8 nakatunganga sa bahay. Doon pa lang masusukat mo na ilang porsyento ang walang trabaho sa Pilipino eh. Doon lang sa circle mo eh.
Sa grupo mo sa simbahan, may church group kayo. 10 kayo doon. Ilan na may trabaho sa wala? Doon pa lang masusukat mo na. Full employment. Next section. Heart-heart nyo naman to mga kasosyo. Mahaba pala tong policy state. Itong state policies. Okay, section 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. Social justice. Okay, yung ibang medyo malayo sa buhay natin, hindi ko na gaano papaliwanag. Mas magpo-focus tayo dun sa related sa buhay natin. Kasi meron dito na masyadong malayo. Pero meron dito na pasok sa pagiging entrepreneur natin. Good evening, kasasyong Neil Magno from Mandaue City. Heart-heart nyo naman itong live mga kasosyo. Good evening, kasasyong CEO Paul. I miss you, kasasyong CEO Paul. Section 10. The state shall promote social justice in all phases of national development. Mga kasosyo, comment kayo dyan. Anong pumapasok sa isip nyo ngayon? Nakakadalawang ano na tayo, nakakatatlong section na tayo. So far, anong nasa isip nyo? May naisip ba kayo? Section 10. Sa pag-develop ng bansa natin, sa pag-improve, kasi mula noong 1987, ang pakay ay umangat. Kasi pabagsak dahil dumaan dun sa panahon ni unang Marcos. So gusto pataas ang ekonomiya natin. Dito sa section 10, ini-state lang na walang iwanan. Dapat lahat paangat. Wala dapat na maiiwan na social class. Dapat pantay-pantay. Mga nakapag-aral, hindi, mga tiga ganitong lugar, tiga ganyang lugar, kailangan sabay-sabay pataas. Hindi yung isang class lang ng grupo ang umaangat. Yun ang usapan, section 10. Kaya kung may dihadong lahi o may dihadong grupo, hindi dapat ganun. Sa palagay nyo ngayon, 1987, magpo 40 years na sinulat tong section 10 na to, article 2 section 10, magpo 40 years na. Lahat ba ng grupo umangat? O may naiiwan? Kasi kung may ganon, unconstitutional yan. Pwede nating pag-usapan yan. Hindi dapat ganyan. Dapat lahat paangat. Hindi isang lugar lang, hindi isang area lang. Dapat ayusin natin yan. Kasi nakasulat sa section 10 Dapat sabay-sabay tayong aangat. Pantay-pantay, walang maiiwan. Kaso parang may naiiwan no? Parang may isang lugar lang na umaangat. Dapat pag-usapan yan. Dapat pagdebatehan yan. Hindi pwedeng isang lugar lang ang umaangat, yung iba pahirap ng pahirap lalo. Hindi pwedeng ganoon. Kasi sabi sa Philippine Constitution, Article 2, Section 10, the state shall promote social justice in all phases of national development. So what are you doing is unconstitutional, Your Honor. Doon galing yun. Kala nyo tatalino ng mga gumagano, no? Hindi sila ganun katatalino. Binasa lang talaga nila to. Tayo rin, tatalino na rin tayo. Kasi binabasa na rin natin to. Section 11. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ito, very important tong section 10 kasi sinulat to. Sabi ni CEO Paul,
Sabi ni Senator Paul Ariate, marami naiiwan. The more uneducated ang marami, madali mapagsamantalahan, kaya hindi priority ang education sa atin. Ayaw nilang maging aware ng mga tao. Sad but true. Correct. Dito na lang sa kontratang bayan natin eh. Graduate tayo lahat, di natin naunawaan yan eh. Tama? Kasi nandiyan dyan ang power. Nandiyan sa libro na yan. Section 11, guarantees full respect for human rights. Nung panahon kasi na sinulat tong 1987, galing to sa martial law na nababoy ang human rights. Kasi nung panahon ng martial law, may polisiya na pinirmahan si dating President Marcos. Na pagkutob nila kalabang ka, kulong ka. Pagkutob nila kalabang ka, bugbog ka. Pag tingin nila kalabang ka, walang human rights. Basta kalabang ka, tapos ka. So sinama talaga nila tong Section 11 para hindi na maulit yun. Human rights ay napakahalaga. Na dumaan especially sa rule of law. Kahit na obvious na nagnakaw ka, obvious na pumatay ka, obvious na masama kang tao, sinasabi sa human rights, kailangan dumaan ka pa rin sa proseso. Yun ang human rights. Iba siya sa human lives. Sabi ni Kasosyon Jeff, parang ang galing ko na, Your Honor. It's unconstitutional. Tama. Okay. Lalo ka pang gagaling niya, Kasosyong Jeff Singo, syempre. Di ba? Parang tunog matalino sila, di ba? Pero totoo, hindi. Basic lang yan. Lahat yan, alam dapat. Walang bago sa mga sinasabi nila. At minememorize lang nila yun. Kaya yung kinaso kay former President Duterte is all about human rights. Dun siya inatake. Kasi sa konstitusyon natin, napakahalaga nung usapin sa human rights. Pero ibang human rights sa human lives. Magkaiba yon. So it's debatable. Your Honor, gentleman from Jensen. Congressman Jeff Singgo. Your Honor, Section 12. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family. Ito. Ito yung para sa akin second section na connected sa ating mga ordinaryong Pilipino. Dito, hindi natin maigit ito. Kita ba? The state recognizes the sanctity of family life. Okay, family life and shall protect and strengthen the family as basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of unborn from conception. The natural and primary right and duty of the parents in the rearing of the youth for civic efficiency. Okay, youth for civic efficiency. And the development of moral character shall receive the support of the government. Mga kasosyo, Section 12. Okay, Article 2, Section 12. Ayon sa konstitusyon natin, prioridad ng gobyerno o nating lahat, napakasagrado, sabi sa salita, sanctity ng pamilya Pilipino. Kailangan maprotektahan natin yung bawat pamilya.
Pero sa ating economic strategy na magpadala ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, nasusunod ba natin yung Section 12? Kasi yung ating economic strategy na maging OFW ang mga magulang para kumita lang ng maayos, binabasag natin yung Article 2, Section 12. Hindi natin na pagtitibay yung mga pamilya. At ilang henerasyon na, wala pa rin tayong bagong economic strategy kung paano kikita ang Pilipinas bukod sa napakalupit na naimbento nilang OFW na siyang nagbayad ng lahat ng nautang nung panahon ng unang Marcos. Nung panahon ng unang Marcos, dyan unang umutang ang Pilipinas. At nabayaran na natin yun. Sino nagbayad? Lahat ng naging OFW. Kaya tayo nakabayad ng utang. Kaya tayo nakakautang ulit ng mas malaki. Kasi ang galing natin magbayad. Bakit ang galing natin magbayad? Kasi ang currency kinikita ng mga OFW, dollar kagad eh. Mataas kagad yung currency. Kaya hindi na kailangan i-convert. Kaya ang bilis natin makabayad ng utang. Kaya pinapautang ulit tayo. Kaso anong kabayaran? Nababasag natin yung Article 2, Section 12 na kailangan mapagtibay natin yung pamilya. Kasi tayo mismo ang bumabasag sa dapat nating pagtibayin yung pinakamaliit na social institution natin, which is family. Sinasabi rin dito sa Section 12 ang kahalagahan na mapalaki natin yung mga kabataan ng maayos, yung youth. Kaya ako suportado talaga ako sa founding group ni Ma'am Ina ng ISDA Youth Philippines. Suportado ko yun kasi for the very first time nagkaroon ako ng kakayanan na umambag sa mga kabataan. Maturuan din silang magnegosyo din kung anong kailangan, bakit hindi. Kasi nakasulat sa Article 2, Section 12, yung mga youth may handa natin sa civic efficiency o ambag sa lipunan. Ma-develop yung kanilang moral character. May sinabi dito sa Article 2, Section 12, Youth Efficiency and Development of Moral Character. Kaya under sa libro ng Konstitusyon ng Pilipinas, may mga batas na sinulat para tugunan ang mga bagay na yan. Pero sa palagay ko, walang batas na naisulat para mapagtibay ang pamilyang mga Pilipino. Kasi ang lahat ng batas na sinusulat ay para mabasag ang pamilyang Pilipino, para mapaghiwa-hiwalay kasi gusto ng gobyerno natin na maging OFW lahat. Ang goal nila ay walang ibang option dito sa loob kung hindi maging OFW ang mga karamihang Pilipino. Kasi converted kagad yung currency. Kasi walang ibang ideya ang gobyerno kung paano. Sayang-saya na sila dun sa na-figure out nating malupit talaga tayong mga Pilipino. Magaling talaga tayong overseas worker. Magaling talaga tayo. Tuwang-tuwa talaga ibang lahi sa atin. Kahit sino makakwentuhan kong OFW, yung Pilipino na yon, lagi sinasabi, ako na kayo nagpapatakbo ng kumpanya ko sa abroad eh. Empleyado ako doon pero ako na yung nagpapatakbo. Yung ibang lahi, ako ang boss pero empleyado ko. Yun lang ang kulang. Hindi natin makonvert na maging negosyante ang mga OFW natin sa ibang bansa. Kasi walang polisiyang nakasulat. Nagtrabahuin natin yun. Walang nagmumungkahi na i-convert natin ang mga OFW na maging negosyante sa ibang bansa. Marami nang gumawa. Pero walang suporta. Walang nakasulat na ruling o bagong batas para suportahan yun. Ginawa natin instinctively. Marami na nag-execute ng negosyo sa ibang bansa. Partida, wala pa yung tulong mula sa gobyerno natin. At malapit na maubos ang mga trabaho. Hindi naman maubos, pero mababawasan na. Kailangan maging negosyante ng mga OFW sa ibang bansa
para madala nila ang kanilang pamilya doon. Hindi para magtrabaho. Kung hindi para paandarin din yung negosyong tinayo nila sa ibang bansa. Yun dapat ang economic plan natin. Hindi basag ang pamilya, kumikita pa rin tayo ng pera abroad. Kung gusto nung pamilya na yun. Pag samasamahin natin yung isang pamilya, kailangan pag may nagtrabaho sa ibang bansa, buong pamilya kasama. Suportahan ng gobyerno kasi sabi sa Article 2, Section 12, pangalagaan natin yung solidity ng isang pamilya. Hindi natin basagin. O sige, gusto magtrabaho abroad ng tatay, nanay. Pondohan ng gobyerno, isama yung mga anak. Sama niyo yung mga anak nyo dyan. Dapat buo kayo kasi nasa konstitusyon natin yan. Kaya unconstitutional na paghiwa-hiwalayin natin yung isang pamilya. Labag yan sa usapan natin. Hindi dapat ganyan. Ang dami nasirang pamilyang Pilipino kasi walang ibang option kundi magtrabaho sa ibang bansa. Unconstitutional, Your Honor. Mahaba pala tong etong parting state policies. Okay, baka dalawang section na lang tayo mga kasosyo. Tandaan nyo, saan tayo natapos para sa susunod. Baka magkamali ako. Section 13. Article 2 pa rin tayo. Article 2, Section 13. The state. Comment naman kayo dyan ng why, kung may nare-realize ba, may natututunan ba, lumalakas ba loob nyo na ang gigigil na kayo sa galit. Ano sa mga yon? Comment nyo dyan. Anong nararamdaman nyo? Article 2 pa lang tayo Nasa simula pa lang tayo. Section 13, nang gigigil na kayo. Damay-damay na to. Article 2, Section 13. The state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism, nationalism, and encourage their involvement in public and civil affairs. Physical, intellectual. Nakasulat sa Article 2, Section 13 na kailangan nating pondohan ang mga kabataan para physically fit sila. Sa mga dating youth, dating youth, may naramdaman ba kayong suporta ng gobyerno para maging physically fit tayo? Bukod sa pagpapatayo nila ng covered court, nasarado naman, at nandun yung mukha ni mayor dun sa board. Bukod dun sa covered court, may naramdaman ba kayong suporta ng gobyerno para maging fit tayong mga youth? Nakasulat yan sa Article 2, Section 13. At inutos din na yung mga kabataan ay suportahan natin sila at sabihin natin na maging patriot sila, maging nationalist. Kaya suportado ko si Ma'am Ina dun sa kanyang grupo na napasali ako sa ISDA Youth Philippines. Youth. Kasi kailangan talaga maging makabayan ng mga bata, ng mga kabataan. Kasi pag di naging makabayan ng mga kabataan, mauubos ang mga nagmamahal sa lipunan natin. At encourage sila na mag-support sa public and civil affairs. Anong tinuro sa atin? Tayong mga dating kabataan, anong tinuro sa atin? Ang tinuro sa atin, huwag kang mangialam sa politika. Ang tinuro sa atin, wag maging mataas ang pangarap mo. Huwag kang mangialam dyan sa gobyerno. Hayaan mo sila dyan, wala kang alam dyan, bata ka pa. Yun ang tinuro sa ating mga kabataan. Kaya tayo ngayon takot na mangialam kahit na putang ina ginagago na nila tayong lahat.
Kasi pinalaki nila tayong hindi patriot at hindi nationalist. Pinalaki nila tayo. Hindi nila sinunod yung Article 2, Section 13. Hindi tayo na-involve sa mga public affairs o civic affairs. May linya. Tila ba ang sinisigaw, huwag kayong lalagpas dito, dyan lang kayo, dito kami. Kaya dumami ang political dynasty kasi hindi tayo tinuruan nung bata tayo paano maging patriot at okay lang pala yun. Hindi pala bawal na mahalin ng bansa. Pero tayo mga kasosyo, lumaki tayo ng sabay-sabay. Di ba yun ang pakiramdam natin? Huwag mangialam dyan. Na parang ang OA pag mahal mo ang lipunan mo, na parang makasalanan ka, parang ang taas ng pangarap mo kapag masyado kang makabayan. Parang may masama kang pinaplano pag nangingialam ka sa publiko, sa gobyerno. Hindi ba pwedeng mahal mo lang talaga yung bansa mo? Bakit ganun ang nararamdaman natin? Hindi dapat ganun, hindi dapat nahihiya ka. Hindi dapat natatakot ka maging patriot o mahal ang bansa mo. Hindi dapat. Kasi nakasaad dyan sa konstitusyon na bata pa lang kailangan i-open ang maging makabansa, makabayan. Kaya pag sinabi sa inyo, huwag kang mangialam sa gobyerno. Huwag kang mangialam. Negosyante ka lang, negosyante ka. Huwag kang mangialam sa gobyerno. Putang ina nyo ba? Nakasulat sa Article 2, Section 13. Bata pa lang, kailangan i-encourage na natin na ma-involve sa public affairs. Ngayong matanda na tayo, yun pa rin ang sinasabi. Unconstitutional yun, Your Honor. Hindi bawal mangialam dyan. Kasi ini-encourage nga yan ng konstitusyon natin kahit sa bata pa lang. Pero lumaki tayong bulag dyan. Hindi tayo in-encourage, hindi tayo in-involve. Hindi tayo inculcate o in-improve o hinasa bilang patriot at nationalist na mga taong bayan. Hindi nila sinunod yung Article 2, Section 13. Tinago nila sa atin. Kaya dumami ang political dynasty. Kasi sino lang ang inculcate nila? Sino lang ang tinuruan nilang ma-involve sa public affairs? Siyempre yung mga anak lang nila. O sino nga yung matututong mangialam sa gobyerno? Tumakbo. Di siyempre yung mga anak lang nila. Kasi yung mismong state hindi nagbigay ng pondo o pamamaraan o hindi nagsulat ng mga batas na ma-execute yung Article 2, Section 13. Na bata pa lang i-encourage ng ma-involve sa public affairs. Kaya hindi bawal mangialam. Walang nagsabing hindi pwede. Dahil nakasulat yan sa konstitusyon natin. At dyan na muna magwawakas mga kasosyo ang episode 2 ng ating Philippine Constitution for Entrepreneurs. Kung gusto nyong matuloy ang usapan sa episode na to, pumasok kayo sa ating Discord channel para doon tayo magkwentuhan pa